Bago natin simulan ang ating klase ngayon, maaari nyo bang pulutin ang mga basura sa inyong mga upuan o sa likod at harap ng inyong mga upuan. Pagkatapos na ay maaari na kayong bumalik na kung saan ay komportable kayong sa inyong inuupuan. Okay? So, salamat sa inyong mag-aaral. So, ngayon, sisimulan natin ang klase natin ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari ko bang tawagin si Mrs. Guerra para mag-lead ng prayer natin ngayon? Okay, para sa mga Katoliko, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Amen. So, ngayon, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. So, ngayon, pwede na kayong magsiupo. Gusto ko munang ibahagi sa inyo ang house rules natin para organisado ang ating klase. So, una dyan ay one mouth policy. Ibig sabihin, kapag may isang or may kaklaseng sumasagot or nagsasalita, bigyan natin siya ng respeto para ipahayag ang kanyang opinion or ang kanyang sagot. Walang mag-alala kasi tatawagin ko kayong lahat. Pangalawa ay listen actively and cooperate. Gusto ko na kayong lahat ay makikinig sa akin para kapag may tanong ako, nasasagot nyo at gusto ko rin na makipag-cooperate kayo or makikiugnay kayo sa akin kapag may mga aktibidad. Pangatlo ay raise your right hand if you have concerns. So, pakitaas lang ng kamay kapag gustong sumagot or kung may problema kayo dyan para matulungan ko kayo agad-agad. Bago natin simulan ang aktual na talakayan ngayon, maaari ko bang tawagin si Mr. Telio upang ibahagi ang kanyang mga natutunan nung nakaraang araw na talakayan bilang balik-aral. Tumpak. Tayo ay napag-uusapan natin ang mga isyong pampolitikal. So ngayon, meron akong inihandang aktibidad dito na kung saan tinatawag na 4 na larawan sa isang salita. So ano sa tingin nyo itong larawan na ito na pinapakita ko? Tama, pagtatrabaho. Ano naman ito? Tama, kalusugan. Ito naman, tumpak. Yan ay kalamidad. Nagpapakita ng kalamidad. Ano naman ito? Yes, Mrs. Guerra? Magaling. Yan ay tungkol or yan ay nagsasabi na salitang migrasyon. So, malapit na tayo sa ating talakayan. Pero, may pangalawa akong aktibidad na inihanda. Ito ay tinatawag na KWL, na kung saan dito ay maipapahayag mo kung ano ang nalalaman mo tungkol sa topic at kung ano yung gusto mong malaman tungkol sa ating talakayan at kung ano ang natutunan mo sa buong talakayan. So, ang panuto nito ay magsasagawa ako ng Zen counting at kung sino ang mahuhuling gumagaya sa sinasabi ng classmate or kaklase, siya ang sasagot sa aking tanong kung ano ang nalalaman niya tungkol dito, ano ang gusto niya pang malaman at sa pagtatapos ng talakayan, babalikan kita at tatanungin kung ano ang iyong natutunan sa ating klase, okay? So, ngayon, simulan natin ang aktibidad na ito. Okay, so ang nanalo sa aktibidad na ngayon ay si Miss Lingkitan. So, ngayon, maaari ko bang malaman kung ano sa tingin mo ang tatalakayin natin ngayon? Tama, magaling ka. Tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa migrasyon. So, ano nga ba ang mga gusto mong matutunan tungkol sa migrasyon? Okay, magaling. Mahusay. Ngayon, huwag kang mag-alala kasi tatalakayin natin lahat yan. Pati ang mga sanhi or dahilan kung bakit ang mga tao ay palipat-lipat ng lokasyon. So, mamaya, Miss Manilyn, kayong lahat pwede kayong sumulat or kung yung mga natutunan nyo during discussion. So, just prepare nyo lang yung ballpen at saka papel nyo. So, kung may importante akong sasabihin, pwede nyo yung isulat. Okay? Babalikan kita mamaya, Miss Manilyn, pagkatapos ng talakayan upang malaman kung ano ang iyong mga natutunan. Husay. So, ngayon, pwede ka nang umupo. So, ang pangatlong aktibidad. Hindi pa nagtatapos ang aktibidad natin ngayon. Ito ay ang gawain Take Me a Photograph.
So, ngayon, ang panuto nito ay magpapakita ako ng mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang uri ng migrasyon sa daigdig. So, pagkatapos ay magtatanong ako ng hot question or may mga karagdagang tanong ako. So, ito, ano sa tingin nyo, ano ang inyong naiisip sa larawang na ipapakita? Magaling. Ikaw naman, Miss Simon, ano sa palagay mo ang rason bakit sila lumilipat ng tirahan? Tumpak. Magaling. Ano naman sa tingin mo, Miss Kabasag, ang magiging epekto nito sa bayan? May punto ka dyan. Magaling. Pang-apat, sa palagay mo, ito ba ay isang issue na kinakaharap ng daigdig o ng mga lipunan ngayon at bakit? Okay, so magaling kayong lahat at nakuha nyo ang mga gusto kong sagot. So, ngayon naman ay, yung mga larawan na aking naipapakita, yan ay tungkol sa migrasyon. So, hindi lang yan sa tao nagaganap, kundi sa mga hayop at sa mga ibang factor pa rin. So, ngayon, since nakuha nyo ang gusto kong sagot, meron tayong pang-apat na aktibidad. Ito ay isang group activity, which is round robin. So, ang panuto nito ay ipangkat-pangkat natin ang klase na ito sa 3 grupo. At ang bibigay kong paksa sa inyo ay migrasyon, na kung saan may magbibigay ng iba't ibang sitwasyon tungkol sa migrasyon or kung ano ang inyong mga nalalaman sa migrasyon. So, bibigyan ko kayo ng isang bond paper kada grupo. Tapos, kailangan isa-isa sa inyo ay magsusulat ng inyong mga nalalaman tungkol sa migrasyon. Then, after that, lilikumin ang mga impormasyong nakukuha galing sa mga kaklase at meron isang representante na kung saan siya ang magre-report ng inyong pangkabuang nalalaman tungkol sa migrasyon. Okay? Okay. So, mahalaga na ang bawat miyembro ay maging bukas sa mga ideya at mga opinyon ng iba. Hindi pwede na si leader lang palagi. Okay? Lahat tayo ay magbibigay ng opinyon or ideya tungkol dito. Okay. Miss Telio, pakiupo. Huwag palaging nakatayo. Tumulong sa kagrupo. Okay? Okay. Gusto kayo dyan? Magaling. Kumusta ka, Mr. Talio? Mabuti. Okay. So, dyan ka lang, okay? So, tapos na ba ang lahat? Magaling. So, sino sa grupo nyo, Carl, sino ang magre-representa ng inyong mga ideya? Okay, si Carl. Sa inyo, Miss Simon. Okay, sa group 2 si Miss Simon at sa group 1 si Mr. Parilla. Habang sa group 3 ay si Miss Kabasag. Magaling, halatang meron talaga kayong ideya tungkol sa migrasyon. So, salamat sa inyong kooperasyon mga bata. So, ngayon, pwede ba kayong bumalik sa inyong mga upuan at simulan nating talakayin ang ating pag-uusapan ngayon, which is ang migrasyon. Okay? Ang layunin natin ngayon ay una, naunawaan ang konsepto ng migrasyon at nasusuri ang mga kadahilanan na nagtutulak sa mga tao na lumipat ng tahanan at ang mga epekto nito. Pangalawa, nagkakaroon ng pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagrespeto sa karapatang pantao at kultura ng mga migrante. Pangatlo, nakakabuo ng kritikal na pag-iisip tungkol sa migrasyon sa pamamagitan ng pagsasadula o roleplay. So, aasahang may roleplay na gagawin as aktibidad natin ngayong araw. Kapag ba naririnig nyo ang salitang migrasyon, meron ba kayong nalalaman or meron ba kayong ideya tungkol sa salitang ito? Yes, Mr. Carparilla? Pakitayo? Tama. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa kabilang lokasyon. So, maging ito man ay pansamantala or permanente. Alam nyo ba, may dalawang uri ng migrasyon. Yan ay ang panloob na migrasyon or internal migration at ang panlapas na migrasyon or international migration. Kapag pa sinasabi nating
panloob na migrasyon. Meron ba kayong ideya tungkol dito? Yes, Miss Malanggis. Tama. Kapag sinasabi nating panloob na migrasyon or internal migration, yan ay tumutukoy na kung saan ang nangyayaring migration ay sa loob ng isang bansa. Halimbawa niyan ay kung si Miss Sumile ay taga Davao tapos pupunta siya ng Maynila para mag-aral, yan ay ang panloob na migrasyon since nangyayari siya sa loob lamang ng Pilipinas. At kung sinasabi naman nating panlabas, meron ka bang maibahagi, Miss Manog? Tumpak. Kapag sinasabi nating panlabas na migrasyon, yan ay nangyayari sa labas ng isang lugar. Or, isa sa halimbawa dyan ay ang pag-a-abroad, na kung saan lilipat ng tirahan or aalis sa isang lugar ang isang tao patungo sa ibang lugar. So, katulad ng sinabi ko, tulad ng pag-a-abroad, kumbaga tulad ng halimbawa yung mama ko ay taga Davao, tapos kailangan niyang pupunta sa ibang bansa para magtrabaho doon. So, yan yung panloob na migrasyon. So, masasabi natin ang kanilang pagkakaiba ay ang panloob na migrasyon ay nangyayari sa loob ng bansa. Kapag sinasabi kong panlabas, yan ay ang paglipat sa ibang bansa. So, sa labas ng bansa. So, ngayon, tutunguhin nating pag-usapan ang mga dahilan at sanhi ng migrasyon. So, dito may dalawang uri din, which is ang push factor na dahilan or mga negatibong salik. At ang pangalawa ay ang pull factor na dahilan or positibong mga salik. So, meron ba sa inyo ang merong halimbawa kung ano ang negatibong salik kung bakit nangyayari ang paglipat ng mga tao ng tirahan? Yes, ikaw, Miss Manog. Tama. Yan ay ang pag-a-abroad. Isa rin yan sa negatibong salik, which is ang dahilan ay iahon ang pamilya sa kahirapan. So, dito sa classroom natin ngayon, siguro may isa sa inyo dito na ang nanay ay nag-a-abroad or mga kapatid na nag-a-abroad para tulungan ang pamilya na maiahon sa kahirapan. Dahil sa sistema natin ngayon or sa kalagayan natin ngayon, talagang mataas ang inflation or ang kahirapan ng ating bansa. So, pangalawa din dito, tama, ang paghahanap ng payapa at ligtas na lugar. Na kung saan, ngayon, 'di ba, sino ba namang pamilya ang mananatili sa isang lugar na kung saan hindi naligtas at walang kasiguraduhan or seguridad. Pangatlo din dito ay ang paglayo o pag-iwas sa kalamidad. Lalo na dito sa Pilipinas na kung saan halos every month or buwan-buwan na lang kayo nakakaranas ng bagyo. So, lalo na sa mga pamilya na may pera, kadalasan sa kanila ay nagmamigrate sa ibang bansa or lumilipat ng ibang tahanan or ang pamilya ay pumupunta sa ibang bansa para doon na manirahan at manirahan ng payapa. So, kung sinasabi naman nating pull factor na dahilan, which is positibo, ano sa tingin nyo ito? Ikaw, Miss Villegas. Tumpak, magaling. Yan ay ang isa sa mga halimbawa ng positibong salik ay pagpunta sa ibang bansa dahil yan ay yung dream country nila or yan yung pinapangarap nilang puntahan. Isa yan sa mga positibo. Pangalawa dyan ay ang pumunta or magagandang oportunidad gaya ng trabaho at mas mataas na kita. So, kadalasan sa atin ngayon or mindset ng mga Pilipino ngayon ay kapag nakapagtapos na sa pag-aaral ay pupunta ng mangingibang bansa, lalo na yung mga teachers ngayon. Kadalasan sa kanila ay pumupunta sa ibang bansa dahil mas may magandang oportunidad doon. Hindi lang dahil sa insurance, malaki din ang kita. Na kung saan, kung dito ka sa Pilipinas, ang 300,000 mo ay 3 buwan lang doon. Dito, ilang taon mo pang pagtatrabahuan yan. Pangatlo ay ang paghihikayat ng mga kamag-anak na magtagal ng naninirahan sa ibang bansa. So, nakaka-relate din ako niyan kasi marami akong mga pinsan na nag-a-abroad. Tapos hinihikayat nila kami na pupunta doon kasi kung alam niyo yung salitang descendants, kapag ano na sila doon, parang may green card na sila. So, madali na lang sa kanila na maghikayat ng mga pinsan or mga kapatid or pamilya sa bansang yan. Pang-apat na dyan ay ang pag-aaral ng ibang bansa. So, lahat sa atin or kung sa pamilya man ay naghahangad ng magandang edukasyon ang mga
parents or ang pamilya para sa mga anak. So, di naman natin maipagkakailan na doon sa ibang bansa, maganda talaga ang kanilang sistema sa pag-aaral doon. So, may iba, lalo na sa mga may maraming pera or mga celebrities or mga artista dito sa Pilipinas, napapansin nyo bang kadalasan sa kanila ay sa ibang bansa nag-aaral? Kasi doon mas advanced. Or kung baga, hindi mo na kailangan pang mag-aral ng marami dito sa Pilipinas para makakuha ng degree doon. Doon ay tumpak na lahat at nandyan na. Tapos, technologically advanced na. So, ngayon, yun ang mga pull factor and push factor na dahilan or sanhi ng migrasyon. Nating pag-usapan ang mga sanhi or dahilan ng migrasyon, which is ang push factor at ang pull factor na mga dahilan. Ngayon, tutungo tayo sa mga epekto ng migrasyon. Una na dyan ay ang pagbabago ng populasyon. So, kung ang isang tao ay lilipat sa kabilang lokasyon, so, meaning nun, yung pupuntahan niya ay rarami or madadagdagan. At yung pinagmulan niya ay makukuhanan. So, sa lugar na pupuntahan niya, parang may mangyayari dyan na pagbaba ng ibang ekonomiya ng sektor. So, lalo na kung ang lugar na iyan ay hindi masyadong mayaman. Pangalawa niyan ay ang pagtaas ng kaso o paglabag sa karapatang pantao. So, bakit nasasabing mas tumataas ang kaso ng paglabag? Kasi kadalas kung naririnig nyo or nakikinig kayo ng balita, malalaman nyo talaga na maraming yung mga nagmamigrate or yung mga lumilipat na tao. So for example, nung may OFW na nilagay sa refrigerator. So yun ay isa sa halimbawa na paglabag sa karapatang pantao. So tayong lahat may karapatan bilang tao. So kailangan din nating respetuhin. Libre lang ang pagre-respeto. So yan din ang isa sa mga concerns ng mga ng isang bansa para sa mga migrante. So sa mga nababasa kong mga articles, sa Italy meron silang batas na kung saan dapat nilang ituring na kabilang ang isang migrante sa kanilang pamayanan. Para na rin may mga, alam niyo ba yung multiculturalism? Kumbaga, pantay-pantay ang pagtingin ng bawat isa, lalo na sa mga migrante. Pangatlo niyan ay negatibong implikasyon sa pamilya at pamayanan. So, isa na rin yan na kung saan pag nalalaman nilang migrante or bago ka dito, maraming, alam mo yun, sinasabihan ka ng mga salita or minsan pa disrespect ka pa ng mga tao sa lugar na yan. So, yan yung mga negatibong epekto sa pagmamigrate. Pang-apat ay ang pag-unlad ng ekonomiya. So, katulad dito sa Pilipinas, simula nung maraming nag-a-abroad, di mapagkaila nung 2013, sa pagkaalam ko, nung nabasa ko yung article, which is tumaas talaga ang ekonomiya ng Pilipinas dahil doon sa remittance. At since kadalasan sa atin ay ang rason ng pag-a-abroad ay para maiahon ang pamilya sa kahirapan. So binibigyan nila ng pera ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas para makapag-negosyo. So since ang negosyo ay nakakapagbigay ng tax sa atin, so yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit ang migrasyon ay nakakapag-unlad ng ekonomiya. Kung baga sa mga remittance, yung remittance kasi may tax din yan. So yan din ang isa sa mga rason. Panglima ay ang brain drain. So kung sinasabi nating brain drain, yan ay ang discrimination sa mga migrante. At alam mo yun, yung iba na nakakalimutan na yung pamilya dito kasi nga diba may nakakilala silang mga mga foreigner doon. So yan din ang isa sa mga negatibo na epekto ng migrasyon. Pang-apat niyan ay integration at multiculturalism. So as what I can see so sinasabi ko kanina, multiculturalism na kung saan lahat ay pantay-pantay at diverse. Kumbaga, ang tingin sa migrante ay, alam mo yun, kabilang sa kanilang pamayanan. For example, maraming Pinoy or Pinay na pumunta ng Amerika. Tapos, kadalasan sa kanila ay, alam mo yun, marami kang makikilala galing sa ibang lugar. So, dahil din sa migrasyon, lahat tayo ay nagkukonek-konekta. At mas nalalaman natin ang culture ng ibang bansa. Dahil yan ay isa sa mga positibong epekto ng migrasyon. So, since ngayon ay alam kong marami kayong natutunan sa talakayan natin, mas lalo pa nating i-test ang inyong kaalaman tungkol sa migrasyon base sa ating tinatalakay. So, ngayon, magpapakita ako ng video sa inyo kung ang senaryo na nangyayari sa atin ngayon sa kasalukuyan dito sa Pilipinas.
So, please makinig at nang sa gayon ay makakasagot kayo sa mga tanong ko pagkatapos ng talakayan. Okay, so yun na nga ang video na naipakita ko sa inyo. Sana ay may natutunan kayo ngayon. So, sa ngayon, since tapos na tayong magtalakay sa ating pangunahing or main topic ng klase natin ngayon, ay meron tayong group activity na naman. So, yan ay tinatawag na action cut. So, pangkatin pa rin natin ang klase sa 3 grupo. So, kung ano yung grupo nyo kanina, yun na rin yung grupo nyo ngayon. Ako ay magbibigay ng sitwasyon tulad ng mga hamon na nararanasan ng mga migrante dahilan ng kanilang paglipat at mga epekto nito. At ang gawin nyo ay ang bawat pangkat ay magkakaroon ng tig 1 minuto para maghanda sa kanilang isa sa dula. Tapos, meron kayong 20 seconds na isalarawan ang naturang sitwasyon at pag sinabi ng guro na cut, kayo ay hihinto at mananatili sa huli nyong action or mag-freeze kayo. Ang pinakamagandang sa dula ay iyon ang makakatanggap ng pinakamataas na score. Okay? So, uunahin natin ngayon ang grupo ni Carl, sunod ni Sherry, at ni Celine. So, pwede na ba kayong pumunta dito sa harapan, Mr. Carl, at ipakita ang senaryong na kung saan dahilan ng kanilang paglipat ay paghanap ng maligtas na lugar. At sa inyo naman, Miss Celine, ang isasadula nyo ay ang pag-aaral sa ibang bansa. At sa inyo naman, Miss Simon, ay ang pag-a-abroad para maihaw ng pamilya sa kahirapan. Okay, salamat sa inyong mga kooperasyon, mga bata. So, ngayon, ang itatalakay ko ay magbibigay ako ng mga kaalaman. So, sa pamamagitan ng pagtalakay ng migrasyon, ito ay magbibigay ng kaalaman sa inyo kung paano kayo magkaroon ng kakayahang umangkop sa kalagitnaan ng pagkakaiba-iba, lalo na sa pang-araw-araw na buhay at iba't ibang mga tao na ating nakakasalamuha. Ito rin ay nagbibigay sa kanila ng nalalaman, ng kaalaman, na kahit sa ang lupalop ka ng mundo ay kailangan mong makiayon at makibahagi sa kung ano ang kultura o paniniwala sa isang bansa o tribo na iyong pinapasukan. So, maari pa kitang tanungin, Mr. Capino, kung paano mo mapapanatiling magtagal ang sarili kapag ikaw ay nangibang bansa, kasalamuha ang iba't ibang tao, at para makaiwas na rin sa anumang paglabag ng mga pulisiya nito. Tama. So, para mapanatiling bukas ang ating sarili at magtagal tayo sa bansang ating pinapasukan, ay kailangan nating respetuhin ang mga tao, kanilang pulisiya, at lalong-lalo na sa kanilang kultura. Kasi, ngayon, marami na ang mga nangyayari sa ating kapaligiran na kung saan may nagdidisgrasya dahil lang sa hindi pagkakaunawaan tungkol sa kultura o kung ano ang nakasanayan sa lugar na iyong pinapasukan. So, very good, Mr. Capino. Isang bagsak para sa kanya. Ngayon naman ay, maaari ko bang tawagin si Mr. Velez at magbigay ng mga natutunan sa aralin ukol sa migrasyon at ano ang kahalagahan sa pagbibigay ng solusyon dito? Tama. Salamat sa iyong pinahagi na opinion, Mr. Velez. Yes, so, sa migrasyon, kailangan nating makiayon or makibahagi sa kung anuman ang iyong pinapasukan. Dahil kung hindi ka makikiayon dyan, nako, baka may mangyayaring hindi pa maganda. So, since natalakay natin kanina na maraming lumalabag sa karapatang pantao, so, kailangan talaga nating mamili or kilalanin kung sino yung kakasamahin natin sa particular na bansa. So, ngayon, bilang assessment natin or magbibigay ako ng, katulad ng tinanong ko kay Mr. Velez, magbibigay kayo ng mga natutunan nyo tungkol sa natalakay natin about sa migration ngayon. And dapat nakabullet ang pagsagot, okay? So, bibigyan ko kayo ng 10 minutes para tapusin yan. So, just take your time at yes, maghihintay lang ako at ibigay nyo lang sa akin kung tapos na kayo.
Okay, so halatang tapos na ang lahat. So ngayon tutungo naman tayo sa itetest natin kung meron ba talaga kayong nalalaman. So may limang sagot, may limang tanong ako dito na kung saan ilalapat ko dito sa blackboard o sa pisara at just isulat nyo lang yung mga letra ng tamang sagot. Okay, just take your time. Meron kayong 5 minutes para sagutan ang mga tanong na iyan. Okay, salamat. So, kayong lahat ay tapos na. At salamat sa inyong lahat sa inyong kooperasyon. Ngayon, meron tayong karagdagang gawain. Ito ay by group. So, kung ano yung grupo nyo kanina, yun pa rin yung grupo nyo ngayon. So, ito ay magsasagawa kayo ng interview or gumawa ng hypothesis of prediction na kung saan, kung meron kayong mga kakilala or mga aunties or kumbaga yung mama nyo, na alam niyo, naranasan na nilang mga ibang bansa or nag-migrate. Mag-interview ng 5 tao o kakilala na galing ibang bansa or isang OFW sa pamamagitan ng mga tanong na ito. Una, tatanungin niyo sila kung ano ang rason kung bakit ka ng ibang bansa. Pangalawa ay may pagbabago ba o pag-asenso sa buhay pagkatapos ng ibang bansa. Pangatlo ay ano ang mga suliranin na iyong kinakaharap noong ikaw ay nangibang bansa. So, ang pamantayan sa mga sa score natin dyan ay content for 20 points, kalidad ng video, 15 points, at pagkamalikhain, 15 points. So, all in all, 50 points ang makukuha nyo rito. So, ipasa nyo lang yan sa akin. Magbibigay ako ng Google Drive at doon nyo i-download yung video upang makita ko yan at mabigyan ko ng score. Okay? So, salamat sa inyong mga bata at salamat sa inyong mga kooperasyon ngayon at sana may natutunan kayo sa talakayan natin ngayon. So, pwede ba kayong magsitayo para sa closing prayer natin ngayon? Pwede ko bang tawagin si Miss Dumagit para mag-lead ng prayer ngayon? Amen! So, paalam mga bata. Okay. See you on the next meeting.